Hello po, mga kapatid, manalangin po tayo. Maghayag po tayo ng salita ng Panginoon. Maigsi lamang po ito. Bago po yan, panalangin muna po natin na tanging salita ng Diyos ang aking maihayag. Yes po. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Yung dulog ko po na tanging salita niyo lamang ang magmutawi sa aking mga labi at maihayag ito ng maayos at may matutunan po ang bawat makakapanood at makakarinig nito, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo lamang ang papuri at pasasalamat. Tayong sa pangalan niyo lamang aming itinataas sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Yan po. Ano ba ang, sabi nga, pagkakaroon natin yung pag-unawa sa pananalangin. Ano ba ang pananalangin? Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ay ang paglapit, pakikinig, paghiling, at pakikipag-usap ng personal sa ating Diyos. Ito ay pagbibigay panahon at pagiging totoo ng isang anak sa kanyang ama. May iba't ibang uri ng panalangin. Mayroong personal prayer, na ibig sabihin ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap. May intercessory prayer, na ang ibig sabihin ikaw na sama-samang paglapit, paghiling sa Diyos para sa ibang tao. Mayroon ding church prayer, na ang ibig sabihin ay pananalangin ginagawa sa loob ng simbahan o church or fellowship para sa isa't isa. Ang ginagawa niyo sa bahay niyo, panambahan, sa mga church na ginagawa ng mga mananampalataya ng Diyos. Ayun. Personal prayer, intercessory prayer, at church prayer po. Ayun po. Sabi nga sa Mateo chapter 6, verse 6, sinabi ni Jesus, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ayun po. Kung daw po tayo mananalangin, masok sa silid, yun. At isara ang pinto at kausapin na natin ng personal ang Diyos na may pananampalataya at nagmumula sa ating puso, hindi lang basta sa ating isip. At kung mananalangin tayo, dapat yung may kabuluhan. Hindi yung mananalangin tayo na, Lord, sana tumama ako sa loto. Hindi po ibibigay ng Diyos yan. Paanong ibibigay ng Diyos ang pagtama sa loto ay sugal yan. Galit ang Panginoon ang Diyos sa sugal. Tandaan po natin. Sabi naman sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Sa Tagalog, Unang Timoteo. 1 Timothy chapter 2 verse 2. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yun po. Idulog natin ang ating pananampalataya sa Diyos na may pagsasamo, pasasalamat, hindi pagnunumbat. Kung mananalangin tayo ay mayroong halong pasasalamat. Pero ang lahat ng ating ipananalangin kung kalooban ng Diyos ay ibigpagkakaloob sa iyo. At idalangin din natin ang mga namumuno sa ating bansa na maging maayos ang kanilang pamumuno para maging matahimik at mapayapa. Mapayapa at makadiyos tayong lahat at maging marangal tayo. Tandaan natin yung makadiyos, marangal at makabayan. Ayan ay nasulat din sa ating panatang makabayan. Ayun po. Sabi nga naman, paano na tayo makakatiyak na kung tayo nanalangin ay ito ay sasagutin ng Diyos? Paano tayo nakakatiyak na ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin? Ang panalangin ay hindi nakasalalay sa ating nararamdaman o emosyon. Ang katiyakan sa kasagutan ng panalangin ay nakasalalay sa ating pananampalataya at kalooban ng Diyos. Itinuturo ng Biblia ang halaga ng pananampalataya sa pananalangin.
Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob o confidence na lumapit sa Diyos. Mahalaga din na humingi tayo ayon sa kanyang kalooban at hindi sumasalungat sa aral at turo ng Biblia. Ayun, kung mananalangin tayo sa talaga ayon sa kanyang kalooban. Huwag tayong mananalangin ng kung ano-ano nang walang kabuluhan. Dahil yung ulit ko kanina, kung gusto nating manalangin, hindi yung tatama sa loto, yung swerte tayo, hindi ganun. Walang swerte. Blessing dapat ang i-accept mo, huwag yung swerte. Dahil ang swerte may kaakibat na malas yan. Pero kung ang blessing, pag sinabi mo blessing mula sa Panginoon yan, mula sa Diyos yan. Lagi po nating tandaan yun, dapat blessing. At kung tayo ay mananalangin, at lagi natin dapat mayroon tayong pananalangin may pasasalamat. Magpakumbaba tayo. Pero dapat bago tayo humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, lumapit sa Diyos. At higit sa lahat, magpatawad din tayo sa nagkasala sa atin bago tayo patawarin ng Diyos. Lahat tayo mga kasalanan, lahat tayo nagkakasala, walang matuwid ni isa. Sinabi sa Biblia po yun. Sabi nga sa Mateo chapter 21 verse 22, Matthew chapter 21 verse 23. Sinabi ni Jesus, anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya ay tatanggapin iyon ng inyong Ama. At inyong tatanggapin. Okay po, sinabi ni Jesus, ang anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya ay inyong tatanggapin. Tatanggapin natin yung ating panalangin naayon sa kalooban ng Diyos kung tayo ay nanalangin may pananampalataya. At ito pa, kung tayo magsisimba o pupunta sa church, dapat may dala tayong Bible kasi kahit anong pananampalatayang meron ka, hindi po hadlang yan para sa paghahayag ko ng salita ng Diyos. Hindi rin po ako naninira. Ito po ay dapat may dala kang Biblia kasi para po pag may sinabi yung nagtuturo, ganitong book at ganitong chapter, ganitong verse, dapat po ma-check mo kung totoo ba. Hindi naman naghihinala ka sa nagtuturo, kundi para malaman mo kung totoo ba ang tinuturo na nagtuturo. Kung salita ba ng Diyos ang kanyang binabanggit o sinasambit sa mga tinuturo niya. Dahil para sa iyo ay naghahanap ka lamang ng katotohanan. Nahanap mo ang katotohanan turo ng Biblia. Okay po. Ito pa. Sabi nga sa 1 John 5, chapter 14 and 15. 1 John 5. 1 John chapter 5, verse 14 and 15. Ulitin ko po. 1 John chapter 5, verse 14 and 15. Ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya. Kung anuman ang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. At kung alam nating pinakikinggan niya tayo, sa anumang ating hihilingin natin, nakatitiyak tayo na tatanggapin natin ang hinihiling natin sa Kanya. Yun po. Kung ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pinapanalangin, ipagkakaloob niya ito. Okay po. Ayun po, napakabisa po ng panalangin sa Panginoon. Yung papasok sa iyong silid. Sabi nga, mayroon tayong hadlang sa pananalangin. Magbibigay tayo ng 5 hadlang sa pananalangin. Unang hadlang, ang kasalanan. Ano bang sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 12? Unang Pedro 3, versikulo 12. Ang sabi, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matuwid, at ang kanilang panalangin ay kanyang dinidinig. Yun, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Kung ikaw ay matuwid na tao, at although tayo nagkakasala dahil ginagawa natin ang lahat para maging matuwid para sa kalooban ng Panginoon, ang ating panalangin ay ipagkakaloob ng Diyos kung ito ay ayon sa kanyang kalooban at nararapat ba natin na matanggap.
Yon ang sinabi na ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matuwid at ang kanilang panalangin ay kanyang dinidinig. Ngunit sa mga taong gumagawa ng masama, Panginoon ay nagagalit at hindi natutuwa. Kung patuloy tayong gumagawa ng masama, tapos na tayong mananalangin, ang panalangin natin walang pananampalataya, yung panalangin natin ay walang kabuluhan at hindi kalooban ng Diyos na makamta natin, hindi ibibigay ng Diyos sa atin yan. Sabi, ayun po. At yung pangalawa, pag-aalinlangan o doubt. Dapat, hindi tayo nag-aalinlangan sa panalangin. Sabi nga sa James chapter 1, verse 6 to 8, sa Tagalog, sabi, Santiago 1, chapter 6, verse to 8. Sabi sa James, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Panginoon, ang taong nagpabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Kailangan na focus tayo sa ating pinapanalangin at huwag tayong pabago-bago, huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos, kaya tayo nag-aalinlangan na lumapit sa Diyos kasi tayo nagmakasalanan, paulit tayo nagkakasala. At nag-iisip ka na baka hindi bigay sa'yo ng Diyos. Natatakot ka. Kailangan muna tayo magsisi. Kasalanan. Pangatlo, pride. Mapagmataas sa sarili. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanyang salita na ang lahat ay ayon sa aking kalooban at hindi sa kanyang sarili. Dahil para hindi maipagmalaki ng tao ang sarili. Walang maipagmalaki. Sabi nga sa Job chapter 35 verse 12, humihikbi sila sa Diyos o umiiyak, ngunit hindi pinapakinggan, pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Yun ang sabi ng Diyos. Sa English nga, their they cry out, but he does not answer, because of the pride of evil men. Ayan. Maraming umiiyak. Maraming umiiyak para sa panalangin natin. Maraming umiiyak. Pero hindi pinapakinggan tayo ng Panginoon. Sapagkat tayo'y palalo. Ano palalo? Mapagmataas tayo. At puno ng kasamaan. Tanggal natin yung kasamaan para ating panalangin ay didinggin ng Panginoon. Pang-apat, galit at hindi pagpapatawad. Sabi nga, bago tayo manalangin, bago tayo patawarin ng Diyos, patawarin muna natin yung nagkakasala sa atin. 'Di ba? Kung hindi ka marunong magpatawad, paano tayo patatawarin ng Panginoon? Sabi nga sa Mark chapter 11 verse 25 to 26, Marcos 11, sabi ni Jesus, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang iyong mga kasalanan ay patawarin din ng iyong Ama na nasa langit. Paano ba? Halimbawa, kaaway natin. Kaya patawarin natin. Kung malayo man siya, manalangin tayo sa Diyos na, Lord, pinapatawad ko po ang nagkakasala sa akin. Ayun po. Ingitin natin sa Diyos din natin idulog na, Lord, pinapatawad ko. Patawarin niyo po ako. Hindi na po ako magtatanim ng sama ng loob sa kay ganito. Pinapatawad ko na po siya. Kailangan mong tanggapin, kailangan mong magpatawad para patawarin din tayo ng Diyos.
Sinabi po yan sa Mark chapter 11 verse 25 to 26. Panglima po, maling paraan ng pananalangin. May maling pong paraan. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 7, kapag kayo'y nananalangin, huwag ninyong daanin sa maraming salita, walang kabuluhan, na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat akala nila ay pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Yun, huwag ka daw manalangin ng sobrang haba. Kasi sobrang haba, paulit-ulit na lang, tapos wala namang kabuluhan sinasabi. Hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Yun ang sinasabi niya sa Matthew chapter 6 verse 7. Kaya yun po ang limang nakakahadlang. Kasalanan, pag-aalinlangan, pride, pagmamataas sa sarili, galit na at hindi pagpapatawad. Ang panglima, maling panalangin. Huwag tayong gumaya sa mga hintil, mga pagano. Ganon. Sabi, ano pa? Kailan dapat manalangin? May tamang pananalangin ba? O kailan dapat manalangin? May araw ba ng pananalangin? Ang pananalangin ay dapat nating isabuhay. Ang pananalangin ay dapat bahagi na ng ating buhay o lifestyle. Halimbawa, mayroon tayong lifestyle eh. Dapat sa pananalangin din ganun. Halimbawa, bago ka matulog, ibulong natin sa Diyos, sabihin natin sa Diyos hingin natin ang ating gabay sa ating pagtulog, tayo mapangalagaan at magpasalamat sa araw na iyon at sa panibagong bukas na darating, ipanalangin mo rin na maging maayos ito. Bago yon, ipagpasalamat mo muna yung nakaraang araw na walang nangyari sa iyong masama upang sa gayon ay matuwa sa atin ang Diyos. Paggising, manalangin tayo. Magpasalamat sa ating mahabang pagtulog at tayo'y ligtas, hindi tayo binangungot. At bago tayo tumayo din sa ating higaan, ipanalangin din natin ang ating gagawin sa araw-araw. Sa buong maghapon, ipanalangin natin yon na maging maayos ang ating lakad, walang problemang mangyayari sa atin, at tayo makauwi ng ligtas sa ating pansamantalang tahanan. Bakit pansamantala? Itong tayo dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang tunay na tahanan ay nasa langit, kasama ng Diyos Ama. Na ito ay na nandito sa lupa, ito ay pinaka-training ground natin kung paano tayo makakaakyat sa langit. Kaya po, habang nandito, maging mabuting tao tayo, maging matuwid, humanap sa Diyos. Importante yon, humanap sa Diyos. Ayun po. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 18 pala, sorry. Efeso chapter 6 verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Yun. Kaya nga sinasabi, nakalimutan ko yung verse, sorry. Pero nababasa po at lagi natin nababanggit yun. Tayo ay manalangin sa Espiritu at katotohanan. Yun. Kailangan may pagsamo. Kailangan may pasasalamat tayo. At ang panalangin nga naman ay sa lahat ng pagkakataon, maging pagkakain mo, yung pagkain mo, kakainin, lunch, halimbawa, ipanalangin mo yon. Lord, halimbawa, Lord, salamat sa pagkain ito. Maging kalakasan ng aking physical at spiritual na pangangatawan. Salamat sa biyayang pinagkaloob mo. At padaluyin mo ang pagpapalang ito sa mga taong hindi pa kumakain sa mga oras na ito. Maging gayon din sa pamilya ng bawat isa sa amin. Simple, ganun lang. Tapos, amen. Ganun lang manalangin. Kaya,
wag nating panalanginin yung paulit-ulit na napakahaba na hindi naman tayo pakikinggan ng Diyos. Dahil ang iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos yan eh. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Sabi din naman sa 1 Thessalonica chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. Sabi dito, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Ay po. Yun, para sa pakikiisa natin sa kay Kristo, magkaroon tayo ng ugnayan, relasyon sa Diyos. At lahat ay ipagpasalamat. Sabi nga, may blessings man o wala, magpasalamat tayo. Bakit yung buhay natin sa buhay natin hindi pa ba blessings yan? Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Bakit tayo humihinga? Bakit tayo may lakas ng pangangatawan? Bakit tayo mayroong pag-iisip na nakakagawa ng tama? Alam din natin yung mali. Wisdom. Kaya sa Diyos lahat ng galing yan. Walang galing sa ating sarili. At sasabihin na talino. Kung wala ang Diyos, wala ka rin talino. Kayang bawiin ng Diyos yung anong meron ka sa oras na ito. Sabi pa, ano ang turo ng Panginoong Hesus tungkol sa panalangin? Ang Panginoong Hesus ang nagturo na ang panalangin ay isang personal na pakikipag-usap sa ating Ama. Hindi pagpapakitang tao, kundi isang pagsamba, pagpapakumbaba at paghiling sa ating Diyos Ama. Ayun. Ang Panginoong Hesukristo ang example talaga. Kaya nga siya naparito, ang bugtong na anak ng Panginoon, ay naparito kaya nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos at tinawag na anak at pinangalan ng Jesus ng Diyos upang ang tao ay tuwirin at tayo ay sumunod sa ginagawa ng Panginoong Hesukristo bilang tao. Kaya nga siya, nagkatawang tao yung Espiritu ng Diyos at tinawag na anak. Kasi yun yung guide natin paano sumunod sa Diyos. Paano sumunod sa Kanya. Bilang tao, ganito ang gagawin nyo. Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus? Lahat mo naman natin, nalalaman na po natin yan. Okay po. Ang Panginoong Hesus ang nagturo ng lahat, nagturo na ang panalangin ay isang personal na pakikipag-usap sa ating Ama. Hindi magpakitang tao. Hindi isang pagsamba, kundi isang pagsamba, pagpapakumbaba, paghiling sa ating Diyos Ama. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 5. Ito, sabi ni Jesus, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at mga kanto upang makita ng mga tao. Ayun, maraming ganun, di po ba? Sabi siya nga, ito ulitin ko sa Matthew chapter 6 verse 5, sabi, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Pagpapakitang tao nga naman yun, sinabi ng Panginoon Jesus dito sa Matthew chapter 6 verse 5. Ba't ka mananalangin sa labas na maraming nakakitang tao? Kaya nga sinabi niya doon sa una pa lang, pumasok ka sa iyong silid at manalangin ka. Kung wala ka sa loob ng simbahan, ng church, pasok ka sa iyong silid, manalangin ka. Nang kayong dalawa lang at personal na ugnayan ninyo sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng anumang relihiyon. Relasyon mo dapat sa Diyos ang pinapalakas mo upang ang lahat ng iyong panalangin ay matupad ayon sa kalooban ng Diyos.
Sabi naman sa Matthew chapter 6, verse 7, sabi ni Jesus, tandaan, sabi ni Jesus, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Naulit na naman kung sinabi dito sa Mateo chapter 6, verse 7. Ayun po yun. Ayun na rin po yun pala. Yun. Kung tayong mananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Maiksi lamang, pero may pananampalataya. Maiksing panalangin na may pananampalataya at mula sa ating puso upang dinggin ng Panginoon. Pero ang ating pinapanalangin, didinggin ito ay ayon pa rin sa kanyang kalooban. May 3 types of panalangin nga tayong tinatawag nakasagutan sa pananalangin natin. Maya, banggitin po natin yan. Lord's Prayer, yung pattern ng Diyos sa panalangin. Sabi nga, unang bahagi, panalangin ay ang pagsamba. Sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 9. Mateo chapter 6 verse 9. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Sabi na, yung ganun dapat, Ama naming nasa langit. Unang bahagi ng panalangin. Pangalawang bahagi ng panalangin. Unang bahagi ng panalangin ay panalangin may pagsamba. Pagsamba sa Diyos. Ang sabi nga, ganito kayo manalangin. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 9. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Ang ikalawa, ang pangalawang bahagi ng panalangin ay ang pagpapakumbaba o paghingi ng tawad. Sabi sa Matthew 6 chapter 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yun, nabanggit natin yung kanina. Kailangan may pagpakumbaba, may paghingi ng tawad para tayo ay patawarin ng Diyos. Ikatlong bahagi ng panalangin ay ang paghingi para sa ating mga pangangailangan. Ano ba ang pangangailangan natin? Ba tayo nananalangin? Sabi nga sa Luke chapter 11 verse 3. Luke chapter 11 verse 3. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Siyempre, ang pangangailangan natin na yun ay yung pagkain natin sa araw-araw. Di po ba? Yun yung kailangan natin. Yung pangangailangan na pang araw-araw. Pero ang pananalangin, hindi po yan automatic na magic. May mga ginagamit ang tao para magkaroon ka ng iyong ipinapanalangin. Halimbawa, sa akin, ako, alam po naman natin na, sabi ko na po ito sa post ko sa Facebook na stage 5 kidney failure po ako. Yun po. Ako po ay, at sabi nung anuhan po ako ng doktor, pag hindi ka nag-dialysis, mga 2 buwan ka na lang tatagal sa mundong ito. Ganun ang sinabi ng doktor. Nung una hindi ako naniwala hanggang nag-biopsy ako, chinek yung kidney ko. Ayun po. Ang kagandahan po, libre po ang hospital. Libre ang operasyon. Wala po akong binayaran. Yun ang kagandahan ng binigay ng Diyos. Hindi ka gumastos. At ito pa po, yung 8 months po ako 4 months ako nag-dialysis at 8 months ko lang lahat dinala itong sakit kong kidney failure. Stage 5. Yun po. At yung nag-dialysis po ako sa bahay dahil pinadala ng hospital yung machine para sa bahay ako mag-dialysis kasi sa araw nag-work ako, sa gabi nagda-dialysis ako habang natutulog. At okay naman po ang lahat. Nakakapagtrabaho ako sa araw, nagda-dialysis ako sa gabi. Ganun po ang lifestyle ko noon. At lahat ng yun ay kalooban ng Diyos at hinihiling ko sa Panginoon. At ako ay lumapit sa Panginoon. Humingi ako ng kapatawaran ng lahat ng pagkakasala ko, hindi nilug ko sa Kanya.
alam niya po ang pagkakasala ko, alam ng Diyos. Hindi man alam ng mga tao, alam ng Diyos kung ano ang pagkakasala ko. At ako ay nabigyan ng pagkakataon upang pagpunta ko ng church, na ako'y nabigyan ng pagkakataon na magkapaghayag ng kanyang salita. At ito po ay inaral ko at isinapuso, isinabuhay hanggang sa matapos ko po ang araling iyon. At sa susunod na araw ay iahayag ko na po ang salita ng Panginoon para marinig ng aking mga kapatiran. Halimbawa, at ito po ay nangyari. Natapos ko po ng linggo ng alas 7 ng gabi ang aking aral upang reviewin ko na lang, at pagdating ng araw ng Biyernes ay ihayag ko na po ito. Subalit pagdating ng linggo ng alas 10 ng gabi o mga 10:30, tumawag po ang doktor ko at sinabing may donor na daw po ako at pumunta na ako ng hospital at kinakailangan ko nang magpa-opera. Dahil nandyan na po yung aking donor, gaano kabuti ng Diyos. At ang aking po laging hinihiling, Panginoon, hindi niyo po ako kailangan mabigyan ng miracle o mirakulo upang aking kagalingan. Ang hinihiling ko po sa inyo ay ayon sa inyong kalooban. Kung ano po ang kalooban ninyo upang ako ay maging maayos at gumaling sa aking karamdaman, kayo na po ang bahala. Ganun po ang paulit-ulit kong hinihiling sa Panginoon. Kayo na po ang bahala ayon sa inyong kalooban. Kung ano ang gusto nyong paraan para ako ay maging maayos, kayo po ang masusunod. Yun ang hinihiling ko lagi sa Diyos. Kaya yun ang pinagkaloob niya. Binigyan ako ng donor. Hindi ko po kilala kung sino po ang nag-donate sa akin. At nang tinanong ko ang doktor, wala silang sinabi sa akin. Pero nagpapasalamat po ako dahil maraming ginamit ang Diyos upang ako'y gumaling. At ginamit ng Diyos ang aking misis na ako'y makarating dito sa Norway. At pagdating ko dito nila nalaman na mayroon na pala akong kidney failure, stage 5 kidney failure. 'Di ba? At wala po akong binayarang hospital. Gaano kabuti ng Panginoon. Kung nasa Pilipinas ako, dialysis pa lang, gamot pa lang, taga na ako. At tanging dito lamang ang ito po yung naging reseta sa akin. Ito ang kagalingan. Nandito po ang lahat ng kasagutan sa problema, pagsubok, sa lahat-lahat. Nandiyan po, napapaloob po ang kasagutan. Ayun po ang tunay na kami ng Diyos. At pinagsasalamat ko sa Diyos. At after 6 months ko na operahan, ako po ay nakapag-work kaagad. Dahil sa binigkiloob ng Diyos na kalakasan, physical at spiritual sa akin, na ako ay maging maayos. Kailangan lang nating sumunod bagat tayo nagkakasala at alam natin na ang tao ay walang matuwid, wala ni isa. Tayo ay patuloy na sumunod at magpuri sa Panginoon. Kaya sabi nga, don't back to old life, sabi sa isang kanta. Huwag ka nang bumalik sa iyong nakaraan. Gawin mo itong aral upang ang landas mo ay tumuwid. At ito pa po, ako po ay mga 5 years na sa Norway. Yan, 4, 5, ganyan, 5. Pagdating ko po dito, wala pa akong 1 taon, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dito. Wala po akong experience, wala po akong pinasang biodata, wala akong pinasang sedula, barangay clearance, wala pong ganon. Pagkarooban lamang po ng Panginoon at may ginamit ang Panginoon na isang kapatiran na ganito, punta ka dito sa ano na ito at kailangan nila ng work ng trabahador. Pagdating ko doon, walang itinuro lang sa akin yung posibilidad ng kanilang gawaan, kung ano ang trabaho, at ang tanong sa agad sa akin, gusto mo ba? Siyempre ang sagot ko, opo, yes, gusto ko. English po naman, hindi lang po ano. At ang sinabi sa akin nung boss doon ay, kailan mo gusto mag-umpisa? Bukas o sa 1 linggo pa? Ang sinagot ko, pwede bang sa 1 linggo na lang? Okay.
Yun ang sinagot niya, okay, sige, sa 1 linggo ka na lang mag-umpisa. Halika at bibili tayo ng iyong uniforme. Ganun lang. Wala na. Pagkatapos noon, nagtrabaho ako doon sa isang kumpanya hanggang sa umabot ng 3 buwan pagtatrabaho ko sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Naging regular ako sa trabahong iyon. Pinapirma ako ng kontrata. After 3 months, pinapirma ako ng kontrata at ako ay regular na. Ito pa po. February 2, 2017. Yan. Na-regular po ako sa trabaho. February 2. Yan, pumirma po ako ng kontrata. Pagdating po ng February 7, nagpa-check ako kasi sumasakit yung aking sakong at akala ko may arthritis ako dahil sa sobrang lamig dito sa Norway. Pagdating ko po doon, nakapirma na po ako ng kontrata. Pagdating po ng February 7, doon po natitik ang aking sakit sa kidney na stage 5. Ang sabi ng doktor namin dito, private doctor, na pumunta ka na sa ospital at magpa-confine dahil ikaw ay may stage 5 kidney failure. Hindi po ako naniwala hanggang sa sinabi na na-biopsy na ako, hanggang sa sinabi na ng doktor na hanggang 2 buwan ka na lang. Pero po, yun po, ang ginawa po ng Panginoon, niregular niya muna ako sa trabaho bago niya pinaalam sa akin, pinaalam na ako ay may karamdaman. At ang kagandahan po na pinagkaloob ng Diyos habang ako ay nagda-dialysis, habang ako ay nasa pamamahinga na 1 taon na sa pagka-opera, tuloy-tuloy po ang aking sweldo. Kaya ako ay may naibibigay sa aking pamilya, na ipapang support sa pamilya ko sa bansang Pilipinas, na hindi sila naggigipit or hindi sila nagugutom. Yun ang kalooban ng Panginoon, na hindi sila nagugutom dahil sa paglapit ko sa Diyos, sa mga paghingi ko ng patawaran sa mga kasalanan ko, sa pagsunod ko unti-unti sa kanyang salita. Ang blessing ng Panginoon ay pinagkaloob niya sa akin. Nakahinto ako ng 1 taon, wala akong trabaho dahil sa pagpapagaling ko sa operasyon, pero ang sweldo ko po ay tuloy-tuloy. At yung pong blessing na yon ay pagkalooban ng Panginoon. Hindi po ako natinanggal sa trabaho. Ang sabi pa ng aking mga boss sa trabaho, mas importante ang katawan kaysa sa trabaho. Ang trabaho nandyan lang yan. Huwag mong intindihin na ang gawin mo, palakasin mo ang iyong katawan at saka ka bumalik. At open naman ito sa iyo. Ganun kalaki ang biyaya ng Panginoon. At kung kakahabagan ka ng Diyos at nararapat sa iyo, kakahabagan ka ng Diyos at tatanggapin ng Diyos sa iyo na ikaw ay na ikaw ay karapat-dapat na tumanggap. Alam ng Diyos ang takbo ng buhay mo, kung ikaw ba ay tama, nasa tama ka ba? At alam naman natin lahat kung saan tayo nanggaling. Ako, marami nakakilala po sa akin. Ako po ay laki sa Pasay po kami. Yan po, marami po akong masamang gawain dyan noon. Pero pinagsisihan ko po yun at nilapit ko sa lahat sa Diyos. At alam ko na naunawaan at naintindihan ako ng Diyos sa paglapit ko sa Kanya. Kayo rin kaibigan, kaya mo din yan. Gawin mo po para sa sarili mo. Para mapalapit tayo sa Panginoon, kailangan natin ng relasyon o ugnayan sa Panginoon. Kaya nga po, lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng Diyos sa buhay, sa kagalingan, sa ating karamdaman. Kaya, kung ano man ang nangyayari sa mundong ito nga sa panahon natin na ngayon, Panginoon lang ang ang natatanging pag-asa natin. Siya lang ang may kagalingan sa lahat ng karamdaman at nasusulat sa aklat na ito. Ang sagot sa lahat. Yan po. Ayun nga po pala, ulitin ko po yung nasabi ko kanina, 3 types of prayer na kasagutan. Mayroon po tayong panalangin na ang sasagutin niya agad. Mayroon ding sasagutin niya pero matagal. Mayroon ding hindi niya sasagutin. Kahit anong panalangin mo, hindi niya sasagutin. Ganun po. May panalangin tayong pag tayo nanalangin ay nasasagot niya agad ito. Sapagkat karapat-dapat ito para sa iyo. Pagkat ikaw ay taong matuwid. Mayroong mga kasagutan na mayroong mga panalangin na dinudulog mo sa Panginoon, natin sa Panginoon, na sasagutin niya pero maghihintay ka ng matagal.
titingnan ng Panginoon kung kaya mo bang makapagtiis, makapaghintay sa iyong ipapanalangin o magi-give up ka pa sa pagsunod sa Panginoon dahil hindi mo agad natanggap ang iyong nais, ang kasagutan sa iyong panalangin. Ganun po. Mayroon ding panalangin na hindi sinasagot. Kahit lumuhod ka, kung hindi mo kalooban, lumuhod ka sa asin, naglalakad patungo sa kung ano man gawin mo. Kung hindi kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi niya ipagkakaloob sa iyo. Ganun po. Kaya, ang tatlong kasagutan sa panalangin ay ang ibibigay pero maghihintay ka, pero matagal. Meron ding hindi, yun po. Halimbawa na lang ang hindi ibibigay ng pagkakaloob ng Diyos. Manalangin ka, Lord, Panginoon, gusto kong tumama sa loto. Paano ipagkakaloob ng Diyos yan? Kung yan ay sugal sa iyo. Hindi po galing sa Diyos ang mga ganyang bagay. Ang Diyos ay mabuti. Ayun po ang lagi natin tatandaan. Jesus is Lord all over the world po. Okay po. Yan po, maraming salamat. Sana po may nakakuha po kayong aral, may natutunan po kayo. Manalangin muna po ako sa Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon, at nakapaghayag ako ng inyong salita, bagamat ito'y sa ikalawang pagkakataong, Panginoon, na inihayag dito sa internet, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, hanggang sa muli na pag-share ko ng word mo po, ng word of God. Ikaw po ang tanging magabay sa akin, at tanging salita mo lamang ang laging magmumutawi sa mga labi ko, Panginoon. Lord, wala po kaming ibabalik sa iyo, kundi kayo ay purihin at pasalamatan, dakilain ang inyong pangalan, Panginoon. At sa panahon yon, ikaw lamang ang aming kailangan upang sa kaligtasan ng aming mga pisikal at espiritual na pangatawan. At dinudulog ko po sa inyo, Panginoon, na ang lahat nawa ay sumunod na sa inyong salita. Yun lamang po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa kumpanya na aming pinagtatrabahuhan, sa lahat ng mga nakakasalamuhan namin, Panginoon, sa lahat ng bagay, Lord Jesus. Padala niyo ang pagpalang aking nakakamtan sa aking pamilya, at nang ito ay maging pagpapala sa kanila. Maging ang kumpanya aking pinagtatrabahuhan ay pagpalain mo, at nang tuloy-tuloy ang pagpapalang natatanggap ko upang maipahatid ko sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. Ganon din po ang mga kapatiran ko, ang maging blessing na rin po ito sa aking pamilya dito sa Norway, sa aking asawa po, Panginoon. Ikaw na rin po ang bahala sa kanya. Ingatan niyo po rin po lagi siya, Panginoon. Pamilya ko sa Hong Kong, kapatid ko, at ang mga magulang ko sa bansang Pilipinas, at lahat ng kamag-anak ko, Panginoon. Lahat ng taong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, Panginoon. Amen and amen. Simple lang. Ganun lang. Ayun po. Maraming salamat po. God bless po. Mag-ingat po tayo lahat at sumunod tayo sa anumang panukala ng namumuno sa atin upang mapabuti ang ating kalagayan. Importante po ang ating panalangin sa Panginoon. Huwag po nating kalimutan ang Diyos sa buhay natin. Amen po. Salamat. God bless you.